'Di ba yung mga kanal po 'pag hindi umaagos, 'di ba yung mga tubig na hindi umaagos, 'di ba gano'n po 'yun, nagiging stagnant yung tubig. Hindi siya napapalitan ng malinis, lagi lang siya marumi kasi stagnant siya, hindi siya lumalago. Ano po, gano'n yung mga Kristiyano daw po ngayon dahil sa dahilan. Ano, so malalaman po natin kung ano yung dahilan, no po, ng pinapaunawa sa atin ng Panginoon sa mensahe ngayong gabi. So, nagiging rebellion daw po tayong mga Kristiyano 'pag di natin nakukuha yung gusto natin, 'no? Pero bago po 'yan, dumako lang tayo sa maikling panalangin. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Panginoong Diyos, maraming salamat po, Ama, sa oras na 'to, Panginoon, na muli mo kaming tinipon, Panginoon. Patuloy nga po naming inilalapit ang aming mga sarili ng may pagpapakumbaba sa iyong harapan. Patuloy mo kaming i-sanctify, i-purify, Panginoon, yung mga puso namin kung nakikita mo, Panginoon, na may mga laman na hindi kaaya-aya sa mga oras na to, Panginoon. Lord, hugasan mo kami. Create us a clean heart, O God, and renew the right spirit within us. Thank you, Father God, na hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos na noon, ikaw ang Diyos ngayon. Ama, salamat po, Panginoon, na hindi ka madamot sa karunungan. Salamat na ginagabayan mo ang bawat isa sa amin at patuloy mong gagabayan sa hinaharap, Ama. Sapagkat ikaw ang Diyos ng walang hanggan, Panginoon. Nagmamalasakit, Panginoon, nagmamahal, nagpapatawad, Panginoon. Kaya karapat dapat ka lang sambahin sa espiritu at katotohanan. Panginoon, ikaw ay buhay na Diyos na nakakatunghay, Panginoon, ng bawat sitwasyon ng bawat isa, wala kaming maililingid sa iyo. Kaya sa mga oras na to, tulungan mo, turuan mo ang bawat isa na ma-absorb yung mensahe ngayong araw na to, Panginoon. Na huwag kaming magkaroon ng rebellion spirit, Father God, kundi wisdom at kaunawaan, understanding, Panginoon, na ma-absorb namin, maitanim ang buto na itatanim mo sa aming mga puso upang malakaran namin sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Ikaw po ang magpaliwanag, Panginoon, gamitin mo lang ako. Panginoon, gamitin mo lang ang aking babig. Panginoon, ikaw po ang makita, tungtungan mo lang ako, ikaw ang maitaas, mag-glorify, Panginoon, sa aking buhay. Salamat, Ama, na kinakasangkapan mo ang bawat isa sa amin. At alam ko, Panginoon, na pagkatapos ng mensaheng ito, ma-share din nila, Panginoon, sa ibang tao, O God, ang iyong pahayag, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat po, O Diyos. Puri ng Panginoon. So, dito po sinasabi sa atin, ano, tayo po, nagiging rebellion daw po tayo kapag hindi natin nakukuha yung gusto natin. 'Di ba? Even sa personal nating buhay. Sa nangyayari sa buhay natin ngayon, 'di ba? Pag may gusto tayong hinihingi sa Panginoon, kapag hindi nagaganap 'yon, nagkakaroon tayo ng rebellion spirit. Na po? Ganyan po yung mga nangyari noon sa mga ginamit at kinakasangkapan ng Panginoon pag di nila nakukuha yung kanilang mga gusto, na po? Kasi bakit po? Pino-formulate daw natin ng Panginoon sa kaparaanan na gusto natin. Amen. So ngayong gabing ito, ngayong umagang ito, no po, tuturuan tayo ng Panginoon kung paano po tayong humarap ngayon sa bagong taon. No po, actually prophetic ano, dapat ngayon is bagong taon na sa atin. No po. At ang number 13, na po, number 13, tandaan niyo po ano, ang number 13 po, ang prophetic ng number 13 is rebellion. Kaya sinasabi nila malas yan, no? Hindi ko po sinasabing malas ang 13. Ang prophetic number ng 13 ay rebellion spirit. Na po, kasi yung ginamit na Nohim ba? Nakalimutan ko pa yung pangalan eh. Yung pang 13 na kamag-anak po ni Adam, no, ni Adan, no, pang 13, na nagrebellion sa Diyos na parang inaano niya rin yung sarili niya na mas mataas sa Panginoon. No po, pang number 13 yon na kamag-anak po, no, na lahi ni Adan. Amen? Hindi po malas ang number. No po, hindi malas ang number. No po, yun lang po ang prophetic ng 13. Rebellion spirit. Na yun yung ayaw ng Panginoon na magkaroon tayo ng rebellion spirit. Kasi even anghel ka, kapag nagkaroon ka ng rebellion spirit, lalabanan mo ang Panginoon. Pakimute po yung mga bagong pasok na po para hindi po tayo maka-interrupt. No, napakahirap ng isang tao nagkakaroon ng rebellion spirit kasi lalabanan mo lahat. Lalabanan mo lahat.
No po. Kaya ingatan po natin yung puso natin, no? Bagamat hindi natin gusto yung mga naririnig natin sa mga tao, even sa church natin, no? Even po sa mga tao sa paligid natin. Sabi nga makikita ang maturity ng isang tao, no po, the way you respond. Kung ikaw ay matured na Kristiyano, no, hindi dahil sa pastor mo, hindi sa mga kapitbahay mo, no, kahit kanino, hindi po namimili, kahit kanino, no, makikita ang maturity ng isang Kristiyano kung paano kang nagre-respond. Yung resulta, no, hindi namimili, hindi nagtatangi. Amen? Kasi ganun si Lord. Ganun po si Lord. Hindi siya namimili, hindi siya nagtatangi. Diba? God keep you to the place of usefulness. Ginagamit ka ng Panginoon, no, sa mga lugar na magiging kagamit-gamit ka. Kung bakit ka nasa church mo, gagamitin ka ng Diyos. Gusto niyang maging kagamit-gamit ka dyan. Hindi aksidente na nandyan ka. Kung bakit kasama mo yung mga tao na yan, kung bakit nakilala mo yung boyfriend mo dati, 'di ba? O kaibigan mo na nag-traitor sa o mga kaibigan mo, mga kapitbahay mong chismosa, 'di ba? Hindi aksidente na nandyan ka. No, kasi gagamitin yung lugar mo na yan, gagamitin yung pamilya mo, kahit pa meron ka halimbawa na rebellion na anak, 'di ba? Hindi nawawala. Na po, rebellion na asawa, 'di ba? Manginginom na kapatid, 'di ba po? Pakimute po at kung sino pa yung bagong pasok, Ate Mary Grace or Kuya, pakimute po yung mic nyo. Ayan, salamat po. So ano, kung nasaan kang lugar, gagamitin kang useful ng Panginoon. Amen? Pag hindi ka nakagamit-gamit, iniiwan ka na, ibig sabihin, iniiwan ka na ng Panginoon. No po, kasi hindi ka na nakikinig No, kaya napakahalaga sa atin na tandaan po natin na po, kung ano man ang ginagawa ng Panginoon sa atin, pag kinip niya tayo sa place, no? Kinip, no? Pag kinip niya tayo sa place na tayo ay useful. Sino po yung bukas ang mic? Paki-check po yung mic nyo, Ate Mary Grace. Baka po bukas yung mic nyo. Paki-mute lang po. Amen. So, pag kinip mo daw yung sarili mo, ano po, pag kinip ka, hindi ikaw ha, kapag kinip ka ng Diyos, ano po, kapag kinip ng Diyos, ikaw sa lugar na kagamit-gamit ka, at kapag dumating yung moment na hindi ka nakagamit-gamit sa Panginoon, no? You are no longer, no, in the hand of God. Wala ka na sa kamay ng Diyos. No? Hindi ito nagiging contradiction sa sinasabi ng Panginoon na sa aking kamay, 'di ba? Kasi ang sabi ng Panginoon doon don't make ano niyo po, buksan niyo po yung tenga ng espiritu niyo, no? Kasi ang sabi ng Panginoon doon, hindi ka mawawala sa kamay ng Diyos kung susunod ka. 'Di ba? Kung ikaw ay na born again, nag-o-obey ka sa Panginoon, walang sino man ang aagos sa iyo sa kamay ko at sa kamay ng aking Ama. Yun po ang sabi doon, no po? So dito pinag-uusapan natin, kapag kinikip ka ng Diyos sa lugar kung saan ka kagamit-gamit at dumating ang pagkakataon na hindi ka nakagamit-gamit, na may problema sa iyo. Kaya tinanggal ka ng Lord. Amen. Kaya mahalaga po na maintindihan ninyo, no? Ang Diyos po hindi siya nag-create ng bagay na pointless, no? Ang Panginoon po pinapaunawa sa atin, bawat bagay sa mundong ito, lahat 'yan may kagamit. May gamit, no? Ibig sabihin kahit buhangin pa 'yan, lamok pa 'yan, langaw pa 'yan, 'di ba? Lahat 'yan may gamit. No, hindi lang po 'yan palisaw-lisaw dito sa mundo, lahat 'yan may gamit. Kahit nga yung mga tao na hindi mo gusto, may gamit 'yan tama po ba? 'Di ba? Kagamit-gamit 'yan. Yung mga tao na kinaiinisan mo, nagagalit ka, mga chismosa, may gamit 'yan. Sa Panginoon may gamit 'yan. Kaya nga all things work for good kung marunong ka mag-respond. 'Di ba? Pero kung nagiging salbahe na nga sila, mas nagiging salbahe ka pa, may problema ka. 'Di ba? Hindi ka matalino. Kaya nga mahalaga po na gamitin natin yung isip natin kung paano tayo magiging kagamit-gamit sa Diyos. Kung paano ka magiging ilaw at asin sa mundong ito. Last week pinag-aralan natin yung dry oil. Amen? Nawa, pinag-aralan natin dry oil. Kaya lahat ng bagay sa mundong ito, tatandaan daw po natin, hindi siya lumikha ng bagay sa mundong ito na pointless. Everything na ginawa ng Panginoon has a point.
may gamit po ang lahat ng yan. Amen? Kahit sa bungero pa yung asawa mo, may gamit yan. Na po? Everything has a purpose. Everything has a reason. Na po? Hindi ang Diyos katulad ng tao. Na po, na minsan ano ka lang, minsan didikit ka lang kasi gagamitin mo lang, tas aalis ka. Diba? Hindi siya ganon. Hindi po siya ganon. Iba ang puso ng Diyos. Iba ang puso ng tao. Kaya nga, huwag kang magtiwala sa puso mo kasi yung puso mo mandaraya eh. Kaya nga, di ba, maraming tao na kapag na in love, pag puso ang ginamit, di ba, nadadaya. Kaya tinatransform ni Lord yung heart natin. Amen? So, purihin po ang Panginoon sa oras na to. Tuturuan tayo ng Lord na po kung paano po tayo mahaharap sa bagong taon ng 2025 na po na hindi tayo maging stagnant. Na po, kaya pabasa nga po ng ating verse ngayong oras na to sa Peter po, 2 Peter. Ate Cristita, sinan ko po sa inyo, pakibasa nga po, patulong. Sa 2 Peter 3, verse 9 po. Ito. Ito po. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat pagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Amen. Yan po. Pakiulit nga po, mayroong kumakalampag. Pakiulit nga po. Yung malinaw. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Amen. So, purihin po ang Panginoon, ano? Ang Panginoon daw po ay tapat po sa kanyang mga pangako. Pero dito po, hindi ko po pinapalitan ng Bible kasi ang sabi ng Bible, wag mo daw dadagdagan, wag mong babawasan. No, gagamit lang po tayo ng strategy, ng word ng Lord para mas malalim niyo pong maunawaan yung sinasabi po ng Panginoon sa atin. Amen? So dito po, sabi niya, ang pangako kasi, di ba po? Ang pangako po kasi ginagamit yan sa tao kapag hindi pa naganap. 'Di ba? Sa realidad ng tao. Unawaan niyo po sa realidad ng mundo, nangangako ka sa tao kasi may gagawin ka pa lang. Tama po ba? Na po, may gagawin ka pa lang. Hindi mo pa nagagawa. Pangako ko, 'di ba ganon? Sa isang linggo, 'di ba ganon? 'Di ba ganon po Magpapadala ako, ganon. Pangako ko, 'di ba? Yun po yung way ng tao, no? Pag nagsasalita. No? Dito po pinapaunawa sa atin ng Panginoon na po na sa English kasi pag binasa mo sa English yon, hindi daw slow ang Lord na tumugon sa kanya mga pangako. Amen? Hindi siya slow or slack ang tawag po sa English, ang verse natin 2 Peter 3:9. Hindi siya mabagal na tumugon. Bakit po? Actually, mga kapatid, mga mahal kong magulang, lahat ng pangako ng Panginoon na binabasa natin is come to pass. Nangyari na po. No, nangyari na po. Hindi siya katulad ng may aabangan pa nga tayong pangako ng Panginoon na katulad ng mundo. No po? So, ibig sabihin, papalitan lang po natin yung pagkakaunawa niyo sa pangako, papalitan natin siya sa word na announcement. Na po? Diba po? Yung announcement ang gagawin natin. Announcement ng Diyos sa atin ngayon. Na po? Hindi na siya actually pangako. Kasi, ang pangako po sa tao, sa term ng tao, may aantayin ka pa. Ito po kasi ngayon na sinasabi nating pangako ng Diyos, lahat yan ginawa na niya. Amen po ba? Ginawa niya na lahat yan. Hindi na siya inaantay mo pa. Okay? So ngayon, itatranslate lang natin siya na announcement lang ito ng Diyos sa iyo at sa akin. Hindi na siya pangako. Para mas ma-absorb mo yung salita ng Panginoon ngayong araw na to. No? Ina-announce to sa'yo ng Lord ngayon. Amen? Na hindi siya mabagal. Hindi pa siya mabagal sa pagtugon. Diba? Sa mga sinasabi niya, announcement sa Tagalog, sa mga sinasabi niya.
Na po? Kasi ito, ano po, hindi nga to pangako, 'di ba? Na nakipag-deal siya sa tao na dati niyang ginagawa, 'di ba? Nakipag-covenant siya kay Abraham, kay Noah, 'di ba? Nakipag-covenant siya sa mga tao. 'Di ba po, kay Moises nakipag-covenant siya. Pero right now, mga kapatid, right now nakipag-covenant siya sa mismong anak niya. Hindi na po sa tao. Hindi ikaw ang pinag-uusapan dito. Amen? Hindi ikaw ang pinag-uusapan dito. Diyos versus Diyos. Amen? Kaya, ang problema daw sa atin, na po, ngayong 2025 na wag na nating uugaliin pa. Amen? Yung hindi natin gamitin yung ating pandinig sa mga announcement ng Diyos. Amen? Sa mga sinasabi sa atin ng Panginoon. Yung tinatakpan mo yung tenga mo sa mga sinabi ng Panginoon sa'yo at sa akin. 'Di ba po? Wala siyang mga announcement o pangako, 'di ba? Na hindi po niya tinupad. Hindi ako tulad ng tao, sabi ng Panginoon. Mga verse po itong sinasabi ko, no? Hindi ako tulad ng taong sinungaling. Amen? Hindi siya tulad ng tao na sinungaling. Na po, para sabihin natin na sinungaling ang tao kung ano man ang sinabi niya. Kaya kung hindi mo naririnig yung sinabi ng Panginoon at wala kang tengang marinig, kasi lahat ng in-announce ng Panginoon, solusyon ngayon sa lahat ng problema ng tao sa buong mundo. Buong mundo, ang sasabihin ko po. Buong mundo. Lahat ng in-announce ng Lord ay kasagutan at solusyon sa mga tao sa buong mundo. Amen? Pero kung wala kang tenga, no, yun yung number 1 points natin. Ear to hear. Ear to hear. Sabi nga ni Lord, makinig ang may pandinig. No po? Ang pinakamakapangyarihan na ginawa ng Panginoon noon nung siya po ay nabubuhay ay ang maghayag ng salita. Naglalakad ang Panginoon. Pakimute po yung bukas ang mic. Pakiusap po. Pakiusap po. Pakicheck nyo po yung mga mic nyo. Pakimute lang po. No? Pinakamakapangyarihan na ginawa ng Panginoon noon ay lumakad at maghayag ng salita ng Diyos. Lumalakad siya, nagtuturo siya, amen, ng salita ng Panginoon. Po, yun ang pinakamakapangyarihan na ginagawa ng Panginoon noon. Kaya nga po ang sinasabi, di ba niya noon, bakit siya naghahayag ng mga talinhaga? Kasi ang mga tupa lang niya ang makakaunawa at makakaintindi ng kanyang sinasabi. Amen? Ano pong sabi sa Luke 4:20-21? Sige. Inirolyo niya ang kasulatan, isinauli sa tagapag-ingat at siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga. At sinabi niya sa kanila, ang kasulatan ito na iyong narinig ay natupad ngayon. Amen po. Amen. Hindi po aksidente, no, nung araw na yon, no? Sa tagal ng Panginoon na naglilibot, naghahayag ng salita ng Diyos. Nung araw na yon, pumunta siya sa sinagoga. At binuklat po yung sulat ni Isaiah. No, ang daming panahon, 'di ba, na pwede siyang bakit nung tamang panahon na, bakit po? Kasi yung timing mo hindi timing ng Diyos. Amen? Ang Diyos ang may hawak ng oras niya, hindi ikaw. Kaya may mga bagay sa buhay mo na hindi mo pa rin natatanggap. Excuse mo. Hindi po natatanggap natin ngayon, hanggang ngayon, kasi ginagamit natin yung oras natin. Amen? So, sa Diyos po, walang yung oras mo iba sa oras ng Panginoon. Yung oras mo, sabi nga, yung isang libong oras araw, isang araw lang sa'yo. 1,000 taon sa Diyos, isang araw lang sa'yo. Na po, ganun katagal.
Kaya sa oras ng Panginoon, hindi sa oras natin. Kaya that moment na pumunta po siya sa synagogue, na po, yun po, nagpahayag ang Panginoon na sa araw na to, sabi niya, yung pinakahihintay, na po, na announcement noon ni Isaiah sa lumang tipan, yung pangakong Misaya sa unang tipan, na po, naganap na ngayon, sabi ni Jesus. Naganap na ngayon, sabi niya. Ang tanong po sa atin, this moment, ikaw at ako, are you able to receive? Are you able to receive? Kasi alam niyo po, nung panahon na yon, nung sinabi ni God noon na ngayong oras na to, yung pangako ni Isaiah, di ba yung pangako ng Diyos, yung propeta na naghayag ng propesya, no, sa lumang tipan ay nasa harapan ninyo ngayon. Sabi ni Jesus that time. Yun yung sinasabi niya sa verse na yan. Pero, anong naging problema ng mga tao? Hindi tumanggap. Kaya ngayon, 2025, kapatid, handa ka na bang tumanggap sa salita ng Diyos? Kasi kaya daw pala hindi nagaganap sa atin yung mga pangako at announcement ng Panginoon sa buhay natin. Bakit? Yung tenga natin na nakakarinig ng mga salita ng Panginoon, hindi handa tayo na tumanggap. Amen? Kaya nga sabi ko po sa inyo, ang asset ng Panginoon noon, maghayag ng salita ng Panginoon. Amen? Pero ang problema sa ating mga tao, mula pa kay Adan, hanggang sa mga umupo at ginamit ng Panginoon. Amen? Lagi pong madalas, 'di ba? Madalas may doubt. Ayaw tumanggap. 'Di ba? Kahit ikaw ngayon, tanong mo yung sarili mo, sinabi ng Lord, you are healed by my stripe. Ayaw mong tanggapin, 'di ba? Na magaling ka na. Amen? You are prosper, sabi ng Diyos. Ayaw nating tanggapin. Hindi tayo marunong tumanggap. We are recipient. Na po, hindi po trabaho ng Panginoon ang tumanggap. Trabaho mo yon, Ate Billie Jean. Trabaho mo yon, Mami Ludi. Trabaho mo yon, Jane. Ang trabaho ng Panginoon, magbigay, 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 magbigay. Trabaho po nating mag-receive, mag-receive, mag-receive. Pero ang tanong, are you able to receive this 2025? Kaya mo bang i-receive? Kaya mo bang tanggapin na magaling ka na? Kaya mo bang tanggapin? Amen? 'Di ba? Naligtas ka, na walang mangyayaring masama sa iyo at sa mga anak mo sa kamay ng Panginoon. Kaya mo bang tanggapin na mapag-aaral mo ang anak mo kung sa Diyos ka nagtitiwala at hindi sa tao? Mapalad ang taong nagtitiwala sa Diyos. Tinanggap mo ba yon? O sa tao ka pa rin nagtitiwala? Makinig ang may pandinig. Kaya nga sabi ng Lord sa salita niya, we are healed by, 'di ba? We are healed. Amen? Kaya nga, God is I am. No? God is hindi siya yung nakaraan na Diyos, 'di ba? Siya yung noon, ngayon at magpakailanman. Amen? God is I am. Always now, always now, always now. Laging ngayon, laging ngayon. Kaya nga ang faith is now, now, now. Faith is now. Hindi bukas, hindi sa makalawa. Faith is now, laging now. Katambal po yan ng Diyos. Ang faith po, mas mabilis pa sa pagtakbo ng kabayo. Yun ang sabi niya. Pag umira lang faith sa tao, malaki po ang nagagawa ng faith dahil ang faith katambal ng Diyos. Amen? Kaya nga po, to those who believe, sabi niya ang makakaranas lang ng pananampalataya. To those who believe, ang makakaranas ng buhay na walang hanggan. Kasi hindi mo matututunan na manampalataya sa Diyos kung hindi ka naniniwala sa umpisa pa lang. Di ba po? Sa anong unang point natin? Yung ear mo, di ba? Yung ear mo to listen the announcement. Ear to listen the announcement. Nakikinig ka ba talaga sa announcement ng Lord, sa mga sinabi niya, sa dami ng pangako, sa dami ng announcement ng Diyos? Totoo bang nakikinig ka? Totoo bang nag-aaral ka? Totoo bang pinasok mo sa puso mo yung sinabi ng Diyos, lahat ng sinabi niya mula pa noon? Mula pa sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, nakinig ka bang talaga?
Pangalawa, handa ka bang tumanggap? Minsan po, mas mabuti pang tumatanggap daw yung mga hindi Kristiyano kaysa sa Kristiyano. Kaya mas nagaganap pa sa kanila yung mga announcement ng Diyos at pangako ng Diyos kaysa sa mga taong nananampalataya. Kasi yung mga nananampalataya, sandali, magdadasal lang ako. Pagdadasal ko muna yan, sandali lang. Kapatid, gusto ng Lord na mag-matured po tayo this 2025. Kasi it's already announced. Lahat po ng pangako ng Diyos, sinabi na po niya, pero ikaw ipagdadasal mo pa rin. Nagigets niyo po ba yung sinasabi ng Panginoon sa atin? Yung pinapahatid niya sa atin na mensahe. Naubos na yung oras mong kadadasal, kahahanap ng sagot, it's already done, anak. It come to pass. Yun yung sinasabi ng Lord, tapos na. Hindi ako katulad ng tao na nangako na inaantay nyo pa rin. Lahat ng ginawa niyang sinabi niya noon na ganap. I-receive mo na lang because you are recipient. Recipient ka. Receiver ka. Hindi ang Diyos ang receiver, mga kapatid. Hindi ang Diyos ang receiver. Tayo daw po ang receiver. You are not able to receive, kaya hindi mo pa rin natatanggap. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon, sa mindset mo, may sakit ka pa rin. Hanggang ngayon, sa mindset mo, mahirap ka pa rin. Hanggang ngayon, sa mindset mo, wala ka pang nakitang himala. Kaya mo hindi nakikita. Kasi ayaw mong tanggapin. Nasabi ng Panginoon kay Abraham, sabi niya, sabi niya ganun, Abraham, gagawin kitang ama, 'di ba? Gagawin kitang ama ng buong nation. Sabi ng Panginoon sa kay Abraham, 'di ba? Sabi ng salita ng Diyos kay Abraham. Tapos sabi naman si Abraham nakasulat doon sa Roman 4:3, 'di ba? Dahil naniwala siya. 'Di ba? Sa English pag binasa mo, dahil naniwala siya. Pabasa nga po sa English. Sino po yung may ano sa English? Pabasa nga po sa English. Sa Roman 4:3 po. Ano sabi doon sa English? Roman 4:3. Because Abraham believed. Sabi niya ganun eh. Ganun po yung salita ng Panginoon eh. Dahil naniwala daw si Abraham. Amen? Roman 4:3 po. Roman 4:3. Amen. Amen po. Sige po. Amen po. Sino pong pabasa? Roman 4:3. Sige na po, Nay. Ikaw na po, Nay. Andrea. Okay, sige po. Sabi po dito sa Romans 4:3, the scripture says, Abraham believed God, and because of his faith, God accepted him as righteous. Amen. Praise God. Amen. Because he believed, 'di ba? Dahil naniwala po si Abraham, 'di ba? He become righteous sa harap ng Diyos, tama po ba? Hindi ba tayo ganun din? 'Di ba? Sabi niya, for God so loved the world, 'di ba? 'Di ba? Kaya niya binigay yung kanyang begotten son for those who believe. Sabi, hindi manampalataya talaga eh. For those who believe kasi kasunod pa lang po ang paniniwala ang paniniwala sa pananampalataya. Amen? Nagpi-feedback po ako na Andrea, pa-mute po. Diba? Kasunod pa lang yon. To those who believe. Kaya nga po, pinapaunawa sa atin dito ng Panginoon, magbasa po kayo na hindi lang Tagalog. Sa English din, basahin ninyo. Si Abraham, nung naniwala siya sa Diyos, naging righteous siya. Sabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, gagawin kitang ama ng nasyon. Naniwala siya. Hindi siya nag-doubt, kaya siya naging righteous sa harap ng Panginoon. Tapos yung asawa niya, anong ginawa ng asawa niya? Tumawa. Tumawa siya. Di siya naniwala. Sabi pa nga ng Panginoon sa kanya, Sarah, bakit ka tumatawa? Hindi po ako tumatawa. Hindi, nakita kitang ngumingiti. Sabi niya. Diba po? Pinaparapan ako na lang yung kwento, no? I hope and I pray na nabasa niyo po yun. Sabi niya, hindi ka ba naniniwala na magbubuntis ka? Sabi niya.
Sabi niya, matanda na po, may edad na po yung aking partner, 'di ba? Ang Panginoon, ang aking asawa may edad na, sabi niya. 'Yun yung paniniwala ni Sarah, 'di ba? Dahil sa hindi paniniwala ng tao, mula pa noon sa mga ninuno natin, 'di ba? Nagkaroon ng kasalanan si Sarah, 'di ba? Pinagalaw niya si Hagar, 'di ba? Hindi na kasi dahil bakit nag-doubt siya sa sobrang tagal. Sabi niya, I will visit you, Sarah. Sabi niya gano'n, no? Bibisit daw siya ng Panginoon. Sinabi sa kanya dadalawin siya ng Panginoon. Pero dahil sa hindi niya paniniwala, dahil nga yung oras ng Diyos, iba sa oras mo, naiinip ka. 'Di ba? Naiinip kang mag-antay. Pero sabi ng Panginoon, when the time is right, I, the Lord, ako mismong Diyos, I, the Lord, sabi niya, will make it happen. Sabi niya sa Isaiah. No? Tapos pagkatapos nun, no, nainip siya, sige, Abraham, galawin mo na si Hagar. Ano po? Dahil sa kawalang tiwala sa Diyos, dahil sa unbelief, ano po, nagkaroon ng Ismael. Dahil sa unbelief ni Sarah. Nung dumating na yung pagkakataon, no, na nagaano na siya, naiinis na siya, kasi hindi na siya, ganun. Taon na taon ang lumipas, taon ng taon ang lumipas, taon ng taon ang lumipas, hanggang dumating sa isang araw na si Sarah nakarealize, okay, hindi pala tamang dahilan na matanda na yung asawa ko kasi nagkaanak pa siya kay Hagar. Sasabi niya sa isip niya, ako pala yung problema. Ako yung problema. The day na na-realize ni Sarah na may problema siya. Amen? The day sa Genesis 21:1, pakibasa nga po, Genesis 21:1. Nung na-realize ni Sarah na siya palang may problema because of her unbelief. Dahil sa hindi niya Amen. paniniwala. Amen, pakibasa po, Genesis 21:1. Pinagpala ni Yahweh si Sarah at tinupad ang kanyang pangako. Amen. Amen. 'Di ba? Katayo palang mga tao, 'di ba? Inaantay ng Lord para mag-manifest sa atin yung mga announcement ng Diyos, yung mga pangako ng Panginoon para mag-manifest sa tao this 2025, kapatid, yung unbelief mo, tanggalin mo. Yung hindi mo paniniwala sa Diyos, tanggalin mo. Kasi hindi ka niyan dadalhin sa pangako niya. Hindi ka dadalhin sa buhay ng walang hanggan kung may unbelief ka. Kasi to those who believe ang magkakaroon ng eternal life. Kung ngayon pa lang wala kang believe, di ba, wala kang belief. Magkaiba pala believe. Magkaiba yon, no? Kung wala kang belief, paano mo matatanggap yung buhay na walang hanggan? Hindi ka na nga naniniwala. Hindi ka na nga naniniwala sa sinasabi niya Paano ka pa maniniwala na gagaling ka? Diba? Paano mo pa, kung yung paggaling mo lang hindi ka naniniwala, paano mo pa maaabot yung buhay na walang hanggan? Tingnan niyo nangyari kay Sarah. Nung na-realize niya lang na wala palang problema si Abraham, hindi siya makapagsasabi. Ang Diyos na nga ang nagsabi na magkakaanak ka. Diba? Pinagalaw niya pa yung si Hagar. O ngayon, nung naiinis na siya, tsaka niya na-realize, walang problema yung asawa niya. Siya pa lang may problema. Kapatid, baka ikaw ang may problema ngayon. Mananampalataya ka, pero parang ang isip mo, hindi mananampalataya. Kasi yung mindset natin, ito yung binabago ng Panginoon. Yung mentality ng mindset natin to receive the miracle and signs wonder ng Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga ng pagre-receive natin ng mental. Amen? Ang mundo, ang gawa po ng Diyos, hindi kailangan ng physical mo na strength. No? Yung physical na lakas mo, hindi kailangan. Ang gusto ng Lord, yung mental mo. Ma-absorb mo yung salita. Tanggapin mo yung word ng Lord spiritually. Excuse me po. Tanggapin mo. Amen? Kaya to change your mind, no, to be able to see the things, para makita mo yung mga bagay na gustong makita, na gusto mong makita. Di ba? Kailangan mo maniwala para makita mo. Kasi you cannot see. Hindi mo makikita yung vision na gusto sa yung ipakita ng Panginoon kapag hindi mo binago ito. Kaya transformation mind. No po,
Kasi kayang gumawa ng Diyos, 'di ba? Kahit wala kang ambag. Kahit wala kang ambag, kaya niyang gawing imposible yung mga bagay, 'di ba? Na maging posible. Kahit wala kang ambag, hindi kailangan ng Lord na ambag mo. Ang gusto lang niya, just believe. Just believe. 'Di ba? Sabi po ng Panginoon. Maniwala ka lang, 'di ba? Kapag ang goodness ng Panginoon po nasa iyo, no po? Ilalagay ka niya sa presensya ng Diyos. Kapag naniwala ka sa Panginoon, dadalhin ka niya sa presensya niya at makikita mo yung mga bagay na imposible na magiging posible kasi binabago mo yung mindset mo, yung puso mo. Pero kung mas nag-i-entertain pa tayo sa mga bagay na nakikita ng mata natin sa mundo, 'di ba? Hindi natin maaabot yung faith na sinasabi ng Panginoon na mas mabilis pa sa kidlat. 'Di ba? Kaya nga napakahalaga po kaya nga sabi ng Diyos, 'di ba? Those who live in the shelter of the Most High. 'Di ba? Yung Psalm 91, 'di ba? Siyang naghahangad ng pagkupkop sa kataas-taasan, 'di ba? Kung ikaw ay nasa shed ng kataas-taasan, 'di ba? Anong mga bagay ang imposible sa kanya? Amen. Kaya napakahalaga po napakahalaga na kasi alam niyo kung bakit tandaan niyo po hindi lahat minamahal ng Panginoon, totoo po 'yan. Amen. Pero yung affection ng Diyos, meron din siyang pinipili. No, meron siyang katulad ni Moises, 'di ba? Yung affection ng Diyos na kay Moises. 'Di ba? Paano pong sasabihin kung hindi gano'n Sinabi po ng Diyos, 'di ba? Jacob I love, Esau I hate. Sinabi niya po 'yan, verse po 'yan, no? Nagagalit ang Diyos sa tao. Nagagalit po siya, no? Bakit nagalit si Lord kay Esau? 'Di ba? Ano bang ginawa ni Esau? 'Di ba? Wala pa siyang ginagawa, nagagalit ng Lord sa kanya, 'di ba? Esau I hate, sabi niya gano'n. Kaya meron pong affection, kumbaga sa anak, 'di ba? Kapag ikaw anak ka ng Panginoon, 'di ba? Ikaw pag yung anak mo, no? Mahal mo siya kasi anak mo siya. Kahit anong gawin mo, kailangan mo siyang mahalin kasi anak mo siya. Tama? Wala siyang kailangan ipakita sa'yo na kailangan niyang maging mabuti, kailangan niyang maging kasi anak mo siya. 'Di ba? Ganon din po ang Panginoon. 'Di ba? Ganon din po ang Diyos. Dahil anak niya tayo, pag tinawag tayong God's child God, 'di ba? God's child. 'Di ba? Kahit anong gawin natin, walang makakapaghiwalay sa atin sa kanya. Mamahalin at mamahalin pa rin niya tayo pag alam natin na laging babalik, no? Laging babalik sa kanya. Amen? Kaya sinabi ng Panginoon, walang makakapaghiwalay sa'yo sa akin unless ikaw ang humiwalay sa Diyos sa Kanya. Magkaiba po yun. There's two different way yun. Two different way yun. Kaya ka nalayo sa Diyos kasi ikaw mismo ang lumayo sa Kanya. Pero hindi kahit kailan lumayo sa'yo ang Diyos. Diba? Ang tao ang lumalayo sa Diyos, hindi ang Diyos ang lumalayo sa tao. Lumayo si Esau sa Diyos. Kaya may mga Edomite na nangyari. May Edomite po na lahi noong panahon na yon. Amen? At yung mga Edomite na yun, pinapatay nila yung mga anak ng Diyos. Diba? Nasakop ng Israel na si Jacob. Si Jacob, kaya dahil mahal yun ng Panginoon, pinroteksyonan niya yun, binagsak niya ang mga Edomite. Kaya nga, walang makakagalaw sa Israel. Sabi niya nga, di ba? Kahit pa ang mga bahay nyo ay tinaas ninyo, nagawa sa bato. Sabi ng Panginoon sa lumang tipan po. Mababasa nyo doon, pababagsakin ko kayo. Ako ang Panginoon. Kaya ikaw, kapag sobra ka ng taas, at wala ka ng pagpapakumbaba, at di ka na nakikinig sa Panginoon, pababagsakin ka ng Diyos kahit gaano ka pa kataas. Amen? Kaya, kung useful ka sa kingdom ng Diyos, iaangat ka niya. Pero pag pointless na ang ginagawa mo at di ka na useful sa Panginoon, di ba? Ibabagsak ka niya. Iiwan ka niya. Di po? Nangiiwan din po ang presensya ng Diyos. Kaya nga matalino si Moises nung sinabi niya na kung hindi mo ako sasamahan, hindi ako pupunta. Ganun ka rin ba? Kung wala ang presensya mo, Panginoon, di bali na lang. Diba? Andun din ba? Andun din ba yung mo sa Panginoon na ganon? Yung desire mo na ganon sa Panginoon? Kasi bakit? Si Moises, naniniwala siya na kapag sinamahan siya ng Panginoon, walang bagay na imposible na hindi niya magagawa. Amen?
Kaya napakahalaga po nun, na hindi tayo mag-doubt sa Panginoon. So ano yung nakikita nyo ngayon na kasalanan? Na wag natin gagawin sa 2025, yung unbelief ng mga Kristiyano. Kristiyano ka na pero unbelief ang umiiral sa'yo, hindi belief. 'Di ba? Ako po, alam niyo nung nabulay-bulay ko tong salita ng Panginoon na to, nung nangungusap ang Panginoon, alam niyo po, tinanggal ko na yung pangalan ko dun sa prayer request. Tinanggal ko yung pangalan ng papa ko sa prayer request. Kasi gusto kong maniwala na magaling na yung papa ko. Hindi ko na uulitin to. Buong taon na nandito sa prayer request yung papa ko, Lord. Gusto ko, katulad ni Sarah, di ba? Nung nagsimula siyang maniwala na mabubuntis siya, dun siya nabuntis. Inaantay lang pala ng Diyos na maniwala ka, kapatid. Kaya sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Lumuhod ako. Lumuhod talaga ako, Lord, patawarin mo ako. Kasi hindi ako naniwala. Nagdadasal pala ako, pero hindi ako naniniwala. Diba? Nandun pala yung doubt ko. May doubt pala ako, kaya parang, kasi minsan pag paulit-ulit na yung dasal mo, parang doubt na yung ginagawa mo eh. Kasi sabi nga niya, hindi ako nangako sa kapwa-tao. Yung covenant ko, ginawa ko sa anak ko. Between anak ko at between sa akin. So, sino makakapagtibag nun? Tao? No. Hindi tao ang makakapagtibag ng covenant na yun. Na po, kaya napakahalaga po ng sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya anong nagiging malaking kasalanan ng isang Kristiyano? Yung hindi maniwala sa Diyos. Yung unbelief. Kaya this 2025, yung pagda-doubt natin sa God, tanggalin po natin. Kaya nga sabi niya, you save because you believe. Naligtas ka dahil naniwala ka. So kung hindi ka naniniwala, naligtas ka, 'di ba? At magiging righteous ka sa harap ng Panginoon kung ikaw ay maniniwala. 'Di ba? Paano ka maliligtas? Katulad ka rin ba ni Maria? 'Di ba? Na sinabi niya na alam ko mabubuhay si Lazarus sa huling araw. Sabi ni Jesus, Maria. 'Di ba? Marta, I am the resurrection. I am the life. Sabi ng Panginoon, pag sinabi ng Diyos na I am, right now yun. Hindi yun naluluma. Hindi niya sinabing I was. I was life. Hindi niya sinabing ganun. Laging ngayon. Kaya nga laging sabi, faith now. Faith now. Sa English, faith now, hindi bukas. Ngayon. I am. I am. I am God. Yeah, I am the resurrection. I am the life. I am the bread. I am the shepherd. I am the good shepherd, 'di ba? 'Yun ang sinasabi ng Panginoon sa atin. 'Di ba? Hindi niya sinabi maybe one day ako yung buhay. Maybe one day pakakainin kita. Hindi ganoon. Hindi ganoon yung I am the bread of life, sabi niya. 'Di ba? Ang tanong, do you really believe? Marta, sabi niya, naniniwala ka ba, Maria? Naniniwala ka ba, Marta? Yun din ang tanong sa'yo ngayon. Di ba, Kuya Raymond, naniniwala ka ba? Di ba? Angel, naniniwala ka ba? Billie Jean, naniniwala ka ba? Kuya Yolando, naniniwala ka ba? Di ba? God is not a man, sabi niya, who will lie. Hindi ako katulad ng tao na magsisinungaling sa inyo. Diba po? Kaya kapag nagsalita ang Panginoon sa atin, na po, ano mga in-announce niya noon, dapat daw maniwala tayo. Diba? Kaya ngayon po, ngayon po na 2025, no? From ngayong araw na to, no po, gusto ng Panginoon na ang oras ko ay hindi mo oras. No, kaya huwag tayong ma-upset sa Lord o magbigay tayo ng doubt sa Panginoon kung may mga tao pa na hindi pa nababago, mga taong hindi pa gumagaling, 'di ba? Kung nakikita natin na mga problema pa na hindi nalulutas, 'di ba? Kasi yung oras mo hindi oras ng Diyos. Hanggang ngayon nga tayo marami pa rin pinoproseso sa atin ni tinatapyas ang Panginoon. 'Di ba po? Kaya lang, kailangan natin magkaroon ng puso na marunong tumanggap at tenga na marunong makinig. Amen?
Hindi yung basta narinig lang natin yung mga tao, yun na lang kaagad yung papapasukin natin, no? Yung mga maling doktrina, papapasukin natin sa puso at isip natin, hindi po. Kaya nga tayo may isip na tinatransform ng Diyos. Kasi papakinggan mo, 'di ba? Yung ayon sa salita niya. 'Di ba? Hindi ka didiktahan ng mga tao. 'Di ba? Hindi ka mabubuhay ng law by law by law. Puro rule, wala nang love. Sabi nga, kahit ka ba nagsasalita ka ng speaking of tongue, kung wala ka namang pagmamahal, wala ka, para kang batingaw sa mundong ito, ngaw-ngaw ka lang ng ngaw-ngaw. Katulad ng dry all na pinag-usapan natin, nag-evangelist ka nga, di ba? Pero yung pamilya mo naman, di mo pala na-evangelist. Amen? Di ba po? Nakikita natin yung mga sinasabi ng Panginoon dito. Kaya, si Sarah, nire-resist niya yung bawat taon na lumilipas na sinabi ng Lord, I will visit you, I will visit you. Di siya naniniwala, nire-resist niya. Minsan ganun din tayo, hindi ka pa magaling. O pagpe-pray ko pa rin, hindi ako magaling. Kailangan ko pag-pray na ganito, ganyan. Kaya hindi pala natin natatanggap yung kagalingan. Kaya pala hindi natin hindi natin matanggap na may buhay na masagana sa Diyos. 'Di ba? May kapayapaan sa Diyos. 'Di ba? Peace be with you, sabi niya eh. Ang kapayapaan sa inyo. Ang dala ko'y kapayapaan. Sabi ng Panginoon, pero hanggang ngayon wala ka pa rin kapayapaan. 'Di ba? Kasi bakit? Nire-resist mo yung kapayapaan ng Diyos at sa mundo ka humahanap ng kapayapaan. Kaya yung isip mo puro ka stress. 'Di ba? Kasi bakit? Sa mundo mo hinahanap ang kapayapaan. Hindi po. Sabi ni Lord, I am Prince of Peace. I am. Kaya nga sabi niya dito, kung hindi daw ikaw ang klase ng tao na maipupush mo, maitutulak mo ang sarili mo, na maunawaan yung mga bagay na sinasabi ko sa inyo, hindi ito kikilos, hindi ito magmamanifest sa mga buhay ninyo. Kahit pa ilang taon ang lumipas katulad ni Sarah, lilipas ang taon na walang magaganap sa buhay ninyo, kahit pa sabihin yung dasal kayo ng dasal, just because of unbelief. Dahil lang sa isang dahilan na hindi ka naniwala. Kasi hindi pwedeng sabihin mo na may pananampalataya ka, hindi pwedeng mauna ang pananampalataya sa paniniwala. Laging una ang paniniwala. Hindi pwedeng mag-operate ang faith. Kasi once na nag-operate ang faith, alam niya ng Lord, mas mabilis pa daw sa kidlat. Kasi ang faith at ang Diyos ay iisa. Dahil ang Holy Spirit na bunga ng banal na Espiritu ay iisa. Kaya hindi pwedeng nagdadasal ka, sabi mo na may faith ka. Sinasabi mo na nampalataya naman ako sa Panginoon na magaling na ako eh. Pero dahil sa isang dahilan, nagkakasala pala tayo. Dahil lang sa unbelief. Amen? Kaya purihin pa ang Panginoon, ano? Yung ear to hear, this 2025, yung tenga mo na hindi marunong makinig sa salita ng Panginoon, kaya hindi mabago yung mental mo at physical mo, kailangan mong paganahin. Amen? Po, yung isip natin na tumanggap sa salita ng Panginoon, kailangan nating ma-absorb para po tayo mabago ng Diyos. Kasi ang opinion ng tao hindi makakapagpabago sa'yo. Pero ang salita ng Diyos, oo. Kasi hindi ka i-judge ng opinion ng tao. Pero i-judge ka ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ay Diyos. Kaya may salita ng Diyos para alam mo kung ano ginagawa mong tama at mali. Doon ka sasalain. Amen? By the grace of God, mapapaunawa sa'yo. Baka kaya wala ka pa ring wisdom ngayon kasi hindi ka humihingi, sabi ng Panginoon. Diba? Baka hindi mo pa hinihingi, kaya ka walang karunungan. Kaya hindi mo maunawaan yung sinasabi sa'yo ng Panginoon. Kaya hanggang ngayon, di ka pa rin naniniwala sa Kanya. Diba? Kailangan ka pa niyang katagpuin sa experience bago ka maniwala. Bakit? Tsaka mo malalaman sa sarili mo, Lord, matagal na panahon pala nag-doubt ako sa'yo. Kung hindi pa to nangyari sa akin, hindi pa ako maniniwala. Because God, kinakatagpo ka ng Diyos by experience, di ba? Na kahit naririnig mo na yung Panginoon, matagal ka nang tinatawag ng Diyos, hindi ka nakinig. Kasi sarado yung tenga mo.
hindi ka rin handa tumanggap. Number point 2 natin, di ba? Are you able to receive? Naniniwala ka ba? Di ba? Pangatlo, naniniwala ka ba? Handa ka bang tumanggap? Pagkatapos mo narinig yung mga katotohanan na sinasabi ng Diyos na in-announce niya, anak, may buhay na walang hanggan, mga kapatid. Sabi sa sa mundong ito, pag ina-announce, naniniwala ka nga eh. Pag in-announce ng government, pumunta kayo sa plaza, may ipapamigay ng mga bigas. Ang bilis maniwala ng tao. Sige, nandun agad sila sa plaza. Wala pang 3:00, nandun na. Di ba? Pero ang Diyos, di ba po? Ang Diyos na nagpakita na ng mga pangako niya na in-announce noon pa. Ina-announce pa rin ng mga tao ngayon. Pinapahayag pa rin ng mga tao ngayon pero walang naniniwala. Kahit pa mga mananampalataya. Hirap na hirap daw maniwala. Kaya ang tanong ng Diyos, ikaw ba handa ka talagang tumanggap ng mga bagay na nakalaan para sa'yo? Dahil baka maging katulad tayo ni Sarah na dumaan ng panahon na hindi tayo naniwala. Diba? Kaya ang kasalanan ng mga tao sa sanlibutan ito po ay hindi paniniwala. Unbelief. Ang tenga na hindi marunong nakinig. Ang puso na hindi tumanggap ng katotohanan ng Diyos. Ang hatid niya ay katotohanan, ang hatid niya kapayapaan. Ang hatid niya buhay na walang hanggan. Ang hatid niya kagalingan. Pero ayaw mong i-receive, nire-refuse mo. 'Di ba? Pero tingnan niyo si David, nag-rely sa Diyos. Si Moises, nag-rely sa Diyos, sa presensya ng Panginoon. Si Abraham, nag-rely sa Panginoon. Yun ang sikreto. They receive the righteousness. Si Job, nag-rely sa Panginoon. They receive the righteousness. Pero tayo ngayon, mula pa noon hanggang ngayon, hindi deception. Ang sabi niya, hindi ang panglilinlang ng kaaway dito ang problema ng tao. Hindi ang kasalanan ng problema ng tao. Ang pinakamalaking kasalanan ng tao, yung hindi tayo naniniwala sa announcement o pangako ng Diyos. Na kahit pinatunayan niya na noon, kaya hindi po mag-manifest sa buhay natin. Kaya this 2025, gusto ng Panginoon, believe, declare. Di ba? Hindi ka lang nagde-declare ng salita ng Diyos. Sabi niya dito, declare what you believe the Lord has said yes to concerning your life. Yes, hindi amen. Hindi pwedeng mag-amen si Lord sa sarili niya. That is covenant between God to God. Hindi amen ang sagot niya. Tayo lang ang nag-amen. Pero not God to God. Laging yes. Laging yes. Yes, anak. Yes, anak. Yes, anak. Yun ang laging sabi ng tatay kung yun ang tingin nyo sa Diyos. Yes, anak, ibibigay ko. Yes, anak, tanggapin mo. Yes, anak, binigay ko na. Kaya lang ayaw mong tanggapin. Nire-refuse mo pa rin. Kahit dineclare na ng Lord kay Sarah, nire-refuse pa rin niya taon nang lumipas. Taon nang lumipas because of his unbelief. Pero yung asawa niya, righteous daw sa harap ng Diyos, di ba? Dahil tinanggap niya, nag-aantay lang siya kahit matagal na panahon, nag-aantay lang si Abraham. Amen? Kaya yun yung gusto ng Panginoon ngayong oras na to. Manalangin po tayo. I-declare natin yung mga gusto nating maganap na binigay na ng Diyos na hindi lang natin natatanggap ngayon. Because of our unbelief. Amen? Because of our unbelief. Kaya ngayong oras po na to, no, sabihin po, bigkasin ng mga bibig nyo yung mga gusto nyong matanggap ngayong taon na to. Ngayong oras na to, gusto ng Lord marinig sa bibig mo. Kapag sinabi po ng Panginoon na gusto kong marinig sa bibig mo, hindi ka na magdadasal ng, in the name of Jesus, gusto ko pong matanggap yung ganito. I hope maintindihan niyo po yung gustong sabihin ng Panginoon. Ideklara mo, sabi niya. Ideklara mo, hindi ipag-pray mo. That is different. Na dinideclare mo siya, na nire-receive mo siya, hindi pinagpe-pray. Nagets niyo po ba? No po, kaya nga, hindi ko po ito maibaba sa mga Zoom kasi may mga batang mananampalataya doon, hindi nila maiintindihan yung malalim.
Iba yung declaration na dinideklara mo kasi nauunawaan mo kesa sa pinagpe-pray mo pa siya. Dinideklara mo siya sa buhay mo kasi naunawaan mo. Nagkaroon ka ng tengang nakakaunawa, puso na tumatanggap. Kaya magkakaroon ka ng pagkataong naniniwala, espiritu na naniniwala, na lahat ng i-speak ng bibig mo, declaration sa buhay mo, propesya sa buhay mo, na this 2025 ito mangyari sa akin. This 2025 ito'y mangyari sa akin. Hindi na po tayo dadaan na in the name of Jesus. Hindi ko sinasabing masama, pero ang sinasabi ngayon ng Lord, declare what you believe. The Lord has said. The Lord, hindi ko tinatanggal yung the Lord has said. Hindi ko sinasabing mag-pray kayo. Hindi sinasabi ng Panginoon na magdasal kayo. Ang sabi ng Lord, i-prophesy mo, Isaiah. Di ba sabi niya? I-deklara mo, Maris, yung gusto mong mangyari sa 2025. I-deklara mo, Kuya Yolando, prophesy. Sabi niya, prophesy, Ezekiel. Prophesy. I-deklara mo. Anong gusto mo mangyari sa 2025 kung totoong naniniwala ka sa announcement ng Panginoon? Concerning sa pangalan niya. Concerning sa covenant ng Diyos sa anak niya, hindi sa'yo. Hindi sa atin nakipag-covenant ang Panginoon. Sa anak ng Diyos at sa Ama. Yun ang covenant natin ngayon, kaya matatag. Hindi na niya covenant ito kay Abraham, hindi niya na to covenant kay Noah, hindi niya na to covenant kay Moises. Do you see the difference? Kapag ang covenant ay Diyos versus Diyos, anong pwedeng makapag-ano dyan para hindi matuloy? Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ng Panginoon sa atin? Kaya ideklara mo daw yung mga lahat ng gusto mong mangyari sa'yo. Di ba po? Sa 2025, napapasok mula sa araw na to. Concerning your life na in-announce ng Lord, yung mga pangako ng Diyos sa'yo. Ideklara mo ngayon. Amen? So, purihin po ang Diyos. Ano po? Tayo po ay manalangin. Maniwala tayo. Ano po? Napakahalaga po ng paniniwala. Maniwala tayo sa kaya pong gawin ng Panginoon sa buhay natin. Huwag tayong nagtitiwala sa tao. Mapalad ka kung sa Diyos ka nagtitiwala. Kaya hanggang ngayon, wala po tayong nare-receive sa Panginoon kasi iba yung pinagbibigyan natin ng tiwala. Amen? Purihin ang Diyos. So, let's declare po sa inyo, personal ninyo, magdasal po kayo. No? Ay, mag-declare pala, hindi po magdasal. I-declare nyo na kung ano yung gusto nyo mangyari this 2025. Kung nakikita mo na may bahay ka ng 2025, di ba? Di ba? I-declare mo. Di ba? May bahay ako sa 2025, magaling na yung tatay ko, di ba? Magaling na yung anak ko, ligtas kami ng buong taon ng 2025. Di ba? Ganon. Kasi naniniwala ka na buhay yung Diyos natin. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sarado ko lang po yung ating mensahe ngayong araw na to sa pinag-aralan po natin. So, glory to God. At hallelujah. Salamat Panginoon sa mensahe po ngayong araw na to. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa mensahe na nakakapagpalakas ng aming puso, ng aming isip, ng aming pagkatao, Panginoon, na ang dahilan kaya kami nabubuhay, Lord God, hindi pointless, kundi useful kami sa mga mata mo, sa kamay mo, Panginoon, dahil kabahagi kami na maging ilaw at asin ng mundong ito, Panginoon. Kaya sa mga mensahe na narinig namin, na makaranasan na aming mga ninuno, Panginoon, mula pa noon kay Tatay Abraham, kay Nanay Sara, Panginoon, Lord, kila Marta, Panginoon, Lord, kila Lazarus, Lord God, yung mga ginawa mo sa kanila, Lord God, kila Peter, Panginoon, Lord, maraming salamat, Panginoon, kasi nakikita namin yung principle, Panginoon, na simula nung naniniwala sila sa iyo, naging mas makapangyarihan, Panginoon, ang kanilang mga pagkilos sa mundong ito, na kahit anino nila, dinadaanan, Panginoon, nakakapagpagaling. Ama, maraming salamat po, O Diyos. Salamat, O God, hallelujah, na tinanong mo, Panginoon, si Peter noon, mahal mo ba ako, Peter?
Mahal mo ba ako, Peter, Panginoon, Lord, na makikita ang pagmamahal namin sa iyo kung kami, Panginoon, ay puso na marunong maniwala, makinig, may tengang marunong makinig, Panginoon. Buksan mo yung mga espiritu ng tenga namin, Lord God, na marinig ang tinig mo. Buksan mo yung mga puso namin na ma-receive namin at maniwala kami, Panginoon, makapagtanggap kami na we are receiver of your grace and mercy sa bawat araw. Tagapagmana kami. We are beloved, Panginoon. Pinakamamahal mo kami, Ama. Panginoon, mga tupa mo kami, iniingatan mo kami, Panginoon, at walang makapaghihiwalay sa amin, hindi ang kasalanan, hindi ang kamatayan, O God. Dahil sa'yo, wala kang anak na namamatay. Kung paanong pinakita mo si Elijah, si Moises, Panginoon, patunay lang, Panginoon, na buhay ang lahat ng tumanggap sa'yo. Buhay ang mga tao, Panginoon, na tumatanggap sa'yo. Kasama mo sila sa piling mo, kaya ganun din kami, Ama. Paniniwalaan namin, Ama, na sa pangalan mo, Panginoon, kami naligtas. Kaya, Panginoon, maraming salamat. Lord, hallelujah, tinatayuan ko, O Diyos, Panginoon, yung mga idideklara ng mga kapatid ko, Panginoon, sa kanilang mga sasabihin ng mga bibig nila, Panginoon, Lord, na idideklara nila this coming 2025, Father God, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat, O God. Salamat, Panginoon. Salamat, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. Sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay, na sinasamba namin sa Espiritu at katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Praise the Lord. So, glory to God po. Maraming salamat po. Purihin po ang Panginoon. So, tayo po ay dumako sa ating mga takeaway or sharing natin, no? So, wag po tayong mahiya kasi pare-pareho tayong nare-rebuke, pare-pareho tayong tinutuwid, pare-pareho tayo pong tinatama ng Diyos. No po? Bago sa inyo, sabi nga po, masakit yun para sa akin. Kaya nga kanina po, nung nagde-declare din ako, no? Parang yung puso mo, parang nakakahiya naman na lumapit sa iyo ganun, Lord, di ba? Kaya next week po, ituturo ko sa inyo kung paano po lumapit sa Diyos, no, sa pamamagitan ng panalangin. So, yun po yung next natin. Para pare-pareho po tayong matuto sa kalooban po ng Diyos at biyaya niya. So, glory to God po, and maraming salamat po. Balik po tayo kay Ate Jane. Amen. Salamat sa